Hello guys, good day. Welcome back to my channel, RXC Engineering. And for today's video, before tayo pumunta sa share design para sa stirrups, balik muna tayo dito sa share and moment, share moment and deflection diagram calculator. So yung unang ano natin gawa, ito 3 points lang, which is ito yung reference natin. In-update ko ito para mag-as per actual tayo. Not totally actual kasi hindi naman talaga to actual sa actual na structure. Pero ito yung ano, mas more approximately correct kasi nga sa points. So, mapapansin ninyo dito, meron tayong input data which is same sa ginawa natin. In-add ko na lang din yung WSDL natin. Tapos, ito yung ano, total superimposed dead load. Tapos yung live load. Okay? Then of course, sa concrete strength natin. Then, para sa unit weight natin ng concrete. Then, we have here the load combination. Kung mapapansin ninyo, palakihin ko. Kung mapapansin ninyo, nag-provide ako ng DL is DL. Kasi yung DL na yan, that is the self weight ng member natin, ng beam. Itong SDL na yan, ito yung mga finishes, tiles, MEP, at yung mga superimposed dead loads. Dito naman, live load lang yan. Tapos ito naman, service load, combination ng dead load, self-weight, plus the live load, kung kailangan ninyo. Then of course, is DL plus LL, up to this ultimate load combination. Okay? Kung mapapansin niyo sa left, ah, dito naman sa right side, ito yung, in-indicate ko na lang dito yung ah, minimum depth beam section as per the ACI. So every time mag-input tayo dito ng data, for example 15, so ito yung pinaka-reference natin. Dapat yung input natin dito is hindi bababa rito sa 938. So pag ganito, mga 950 or 1,000 na dapat yung beam depth ninyo. Okay. For example 5. So dapat yung beam depth ninyo minimum is 313 or approximately dapat mga 350 or 400 yan. No? So may reference na tayo. Then sa baba niyan, ito yung table natin. Yung load combo, then of course the equivalent load combination. Load value in terms of kilonewton per meter. So, ibig sabihin, ito is naka-repair dito. No? Then every time kung anong magiging value natin dito, naka-VLOOKUP to. VLOOKUP, tapos i-check niya yung value rito sa katabi niya. So, for example, SDL. Ito yung SDL. So, dapat 15 yung magiging value ito. Yung WT natin, total dead load. So, kapag gawin ko 1.4 DL, ito, so ito yun. 26.69. So, madali ito. No? Then, for the easy natin, ito, kailangan natin to is 4,700 times the square root of A prime C. Then, ito naman para sa moment of inertia ng beam, nakasentroidal tayo, BD cube over 12. Okay. Then dito, nag-set ako din ng X kasi kung gusto ninyo makuha yung corresponding moment and shear and deflection from the X from the 0 points to the corresponding X distance from the left support, so pwede niyo makuha. Okay? Then sa result, ito yung corresponding equivalent ng with X is equals to 0, ito yung 66.73. So, let's say, kukunin ko yung value ng 0.5. Ito yung maging value ng at x 0.5 meter. Tanong sa moment, then deflection. Tapos, provide ko na rin yung maximum shear, maximum moment, and maximum deflection. So, ito yung maging formula natin.
That is 0.5 lang, then WL. Yung total weight times the L lang yan. This is simply supported guys ha. Ito kasi fixed end moment to. Fixed end moment. So considering the simply supported beam, so commonly ginagamit to sa mga precast. Okay? Then sa deflection natin, ito yung formula. Okay. Yun. Then, mayroon tayong ditong deflection checker sa magiging value natin sa deflection. Kasi nga, as per ACI, ito yung, in terms of live load lang, due to live load, yung allowable niya is L over 360. So, kapag i-check ninyo yung deflection ng live load ninyo, dapat i-change ninyo yung load combo into live load lang. So, mapapansin ninyo, yung deflection allowable niya is 13.89 whereas the maximum is only 0.67 lang, no? Pero kapag i-increase natin, let's say, increase natin to 15. See? Not safe na siya. Kasi nga yung allowable natin for the live load is 41.67 lang whereas yung maximum deflection natin is 53.5. No? Then, kapag i-check naman ninyo yung service load ng dead load plus live load, actually ito, dapat ano to eh. To, DL plus is DL yan. Additional. Ayun. So, ibig sabihin, we need to change the load combination to this. So, yung allowable niya is 62.5, pero yung max natin is 155.51. So, medyo malaki. Kaya not safe siya. So, ang gagawin natin, para ma-satisfy siya, then, tingnan ninyo to. Minimum beam, depth beam section is 938, pero yung na-provide natin is 650 lang. So, it should be 950. So, check natin to. So, tingnan ninyo. Nag-save na siya. No. So, kapag ito, as per ACI, hindi malayong papasa ka na sa deflection kapag masunod mo to. Okay? So, change natin to and sa live load, check natin. So, see? Nag-save na siya. Ayan. Then, punta tayo dito sa diagram. See? Medyo mas detailed to, guys. So, every time mag-change ako ng data doon, data dito, automatically mag-change to depending on the loads and the input data natin. Then we have here the load diagram, shear diagram, moment diagram, and the deflection diagram. So, hindi to scale, pero ito yung approximately figure ng diagram natin. Okay? So, adjust lang natin to. Ayun. Or tanggalin lang natin to. Ayan, guys. So, every time, mag-change ako rito sa ano natin, sa left side value. Let's use 300. Automatically, tingnan ninyo. Yung deflection is lumiit na. Naging 14.28 na lang. So, ito yon guys. So, nakadepende siya rito. See? Let's use 10 meters. Yun. Lahat sila mag-change. Then, this is the maximum value. Maximum load natin is 10 lang. Which is ito. So, kapag i-change natin to into 1.2 DL plus this DL plus 1.6 LL, automatically mag-change siya. Then, ito. Yung value natin. Paano yan, ano? Paano yan natin makikreate? Madali lang yan, guys. Ito, for example, ito gusto kong max na lang. Highlight natin yan. Then, right-click, copy. Then, paste natin. Then, paste special. Tapos, link picture. So, yun. Every time mag-change tayo dito ng value. For example, ito. Ayun o. Nag-change siya, guys. Pero picture siya. Itong kagandahan ng nakalink na picture. See, tama, no? Iyon. Ito pala yung graphs natin para sa X and the weight.
para sa load diagram natin. Kapag i-click natin to, then dito sa select data, as you can see, ito yung naka-repair. No? Then, dito naman, of course, sa share diagram natin, ito yun. Then, para sa moment diagram natin, ito yung naka-repair na X and then the moment. While the deflection, ito yung X and deflection, guys. No? Okay. So, ito, free to sa ano natin, mga members na. So, ito gagandaan, guys. Every time mag-change tayo dito ng value, magkakaroon tayo ng updated na diagram. Okay? Then, let's use 15. Then, change natin load combination. Ayan. See? So, updated siya, guys. At the same time, meron tayong minimum beam section depth. Then also the deflection for the HCI. Then, makukuha na natin yung maximum moment, shear, and deflection, which is magamit na natin dito. No? Pero, pag simply supported, guys, ang madidesign lang natin dyan sa main bars dito, yung maximum moment. So, ibig sabihin, nasa midspan lang yan. No? Yan. Yun lang. Next tutorial natin is for the share design. Pero, ang gagamitin natin is the simplified form lang. Then, the next time, yung isang form naman. Okay? Pure share lang muna. Yan lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share to my YouTube channel. And don't forget to like sa mga videos na na-upload natin. And of course, if you want to join my community, you can join by clicking the join button for the level 1 and level 2. For the level 1, donate ng kape kung gusto ninyo guys. And if you want to avail these tools and the other tools that we had used and uploaded in this channel, pwede kayo mag-join sa level 2. Okay? Yun lang. Keep safe. God bless.